Kaya natuloy yung talakayan kanina pero ang expected niya masyado is titindig ako ayon lang sa Biblia, 'no? Hindi ko alam bakit mahirap sa kanilang tanggapin na tayong Katoliko ay hindi nga naninindigan sa Bible alone. Bakit? Meron kasi tayong tinatawag na magisterium at tradisyon. Maliban sa Biblia, meron tayong magisterium at tradisyon. Ano yung magisterium? Teaching authority, no? Teaching authority, meron tayo niyan. At saka sila, meron naman silang teaching authority. Hindi lang nila kinound kasi akala nila yung kanilang teaching authority is Bible lang. Hindi. Marami silang mga katuruan na wala sa Biblia. Hindi nila alam, meron silang tatawag sa atin pa, magisterium. Meron silang teaching authority din, no? Hindi lang nila matanggap yun. And then, tradition, no? Pati tradition. Yung kanina, katalakayan ko kanina na MCGI, hindi man lang kinagat yung binasa kong tradition. Hindi man lang kinagat. At naalala ko, meron kasing nag-ano sa akin na isang, ano ba tawag dito? Asa na ba yung, ano ko, cellphone ko, ba't wala rito yung cellphone ko, no? Mamaya, hanapin ko yung mamaya pag ano na tayo. Okay? Ganito kasi yon. Isa sa mga nag-ano sa akin, kung may kumontak sa akin na hinahamon daw siya ng talakayan ni Alvin Sanchez, yung kilalang nagbasag nagsunog nung imahe ng Mama Mary, no? Yung naging trending sa kanyang ginawang kabulastugan, na trending siya sa kabulastugan, napagalitan ng kanilang simbahan. Kaya yung humingi ng sorry dahil napagalitan siya. Pwede kasi siya kasuhan doon sa ginawa niya. Kaya yun, humingi ng sorry. May hinahamon si Alvin Sanchez na isang binatilyo. Yung binatilyo medyo kulang pa sa kaalaman kaya hinahamon niya. Ang ginawa ng binatilyo, kulang yung kaalaman ko pagdating sa bagay na ito. Mas maganda, ipaharap ko sa iyo si Jando. Kilala ko ni Alvin kasi dati na yung inibitahan ko doon sa nandun pa kami sa Loon. Kasi marami siyang mga post about Iglesia Katolika founded by Emperor Constantino. Marami siyang mga post na gano'n. Yes, inibitahan ko siya, sabi ko sa kanya, inibitahan kita, Brad. Si Padre bahala sa iyong pamasahe back and forth. Ngayon ang ginawa niya kay Rafael Chavez saka kay Jimmy Ranises. Si Padre bahala sa iyong back and forth, matuloy lamang ang diskusyon. Ang ginawa ni Alvin Sanchez, sabi niya, sige, padalhan mo ako ng 50,000, pupunta ako dyan sa Loon. Alain niyo, 50,000? Matindi siya pero hindi siya authorized niya ng SDA na magipagdebate. At actually, sinabi sa akin ni Jeffrey Rinyan, hindi siya authorized ng 3A Media para magipagdebate. No? Niya ng SDA na magipagdebate. At malakas yung malakas yung speaker natin. No, so hindi siya authorized hanggang ngayon. Pero nung panahon na yun, hindi rin siya authorized, lalo na hindi siya authorized. Nag-demand siya ng 50,000, pupunta ako diyan. Hindi nyo, kala mo? From Gimuog City to Loon Bohol, sasabihin niya 50,000. Hindi naman siya malakas na antas, malaking antas sa mga SDA evangelist, hihingi siya ng 50,000. Tingnan mo, sabi ko, ay, wag na lang bro. Sabi niya, bakit takot ka? Takot ka? So, mahilig siya mambaliktad. Kaya ang ginawa, sabi ko na lang, doon sa dahil mayroon na siyang hinamon eh. Mayroon na siyang hinamon. So, siya yung naghamon. Kaya ginawa nung binatilyo, binigay sa akin ng opportunity na ako yung humarap. Chat ko daw si Alvin Sanchez. Chinat ko siya ngayon. Sabi ko sa kanya, bro, buti na naghamon ka. Kaya ako yung pinapaharap sa iyo. Kaya tayo magtatalakayan. Ganito yung gusto ko sana yung nangyari kanina. One-on-one talakayan. Kaya tayo magtatalakayan. Aba, dami niyang chat sa akin na na parang going to keyboard warrior kami. Sabi ko, teka bro, teka. Tinatanong lang kita kung kailan yung sked.
huwag kang makipag-sharing sa akin through chat. Ayoko yung keyboard warrior. Gusto ko sharing through call. Ang sinabi naman niya, doon tayo sa timeline ko. O sige, timeline mo. Sige, kailan? Sabi naman niya, sa uh, Huwebes ng gabi ba yun? Huwebes ng gabi 7:30? Ay hindi, conflict yan sa programa ko. Hindi yan. So ibang araw na lang. Yung mga 2 p.m., hindi din daw siya pwede sa 2 p.m. Sabi naman niya uli, Sunday 7 p.m. Hindi nga pwede. Huwag sa gabi kasi sa gabi may programa ako. Kaya sige, Monday night. Sabi ko sa kanya, sige, Monday night. Dahil wala kaming live sa Monday night, doon tayo sa timeline mo. Ayaw niya kasi sa ano, punto por punto. Gusto niya sa timeline nila kasi sa timeline nila, nakokontrol niya yung programa. In which, okay lang sa akin yon. Total, pag dinaya ako, mapapanood yun naman pag dinaya ako, di ba? Kasi hindi naman mangyayari na kahit napasukin ko yung kanilang live, hindi niyo akong papanood. Papanood niyo pa rin ako. Pero makikita niyo yung gagawin pandaraya. Kaya papasok lang ako para makita niyo ang kanilang gagawin pandaraya. Nagganyan sila sa kanilang pagtuturo. So, ang ginawa ko ngayon, nagipag-deal ako, sige, sa programa mo, sa live mo. Oh, Monday night, kasi wala kaming live. Wala naman siya nag-demand. Dapat may condition, Bible alone. Yan, Bible alone. Hindi nga kami pwede sa Bible alone dahil matagal na naming tinututulan ang Bible alone. Bakit namin tinututulan ng Bible alone? Dahil maraming katotohanang nangyayari hindi mababasa sa Bible alone. Sabi ko sa kanya, bro, hindi pwede kami sa Bible alone dahil marami kaming turo, hindi mo mababasa sa Bible. Gaya halimbawa, Trinity. Ba't ko sinample yung Trinity? Kasi yung Trinity, naniniwala ng SDX Trinity, pero yung kanilang Biblia walang salitang Trinity. So, tanggap nila yon, pero wala silang Biblia na may nakasulat na Trinity, no? Meron tayo eh, pero wala sila, no? So, sabi ko sa niya, hindi ka ko sa Bible alone, hindi pwede, gaya ni Bacalares. Sabi ni Bacalares, haharapin ko ang punto por punto, pero ang kondisyon, sigit gano ang haharap at Bible alone. Isa yan sa mga sinasabi ng mga ibang sekta na hindi natin kayang tindigan ang Bible alone. Naalala nyo, may pinatulan akong SDA sa kondisyon na yan? Sabi ko sa kanya, sige, papatulan ko yung Bible alone mo, pero hindi ka pwedeng magtanong na ang sagot ay galing sa referensya. No? Hindi ka pwedeng magtanong na ang sagot ay galing sa referensya. Dapat lahat ng itatanong mo may talata sa Biblia. Pinatos ko yung yung isang SDA. Ang nangyari pagdating sa naturang talakayan, bigla pumunta sa concordance, pumunta doon sa objection moderator. Sabi niya kasi wala takbuhan ng referensya, ba't siya tumatakbo sa referensya? Hindi pala kaya. Hindi pala kaya, no? Ganina, yung MCGI, hinanapan ba naman ako, saan sa Biblia mababasa, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, alam niya na yung official niya binigay 1870. Hindi naman ako nagkulang dahil sinabi ko naman sa stand ko na noong 1870, yung Iglesia ng Diyos, tinayo ni Kristo, nakapunta sa Antioquia, nakapunta sa Roma, sa Espanya, sa Pilipinas, pinangalanan noong 1870 na Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Hanapan ba naman ako, sabi ko, hindi yan ang tindig ko. Ngayon, binaliktad ko sa kanyang sitwasyon. Tinanapan ko naman siya ngayon. Saan sa Biblia mababasa, Members Church of God International? Nagbigay ba naman siya, unang Korinto 1:1 hanggang 2. Binasa ko, wala namang mababasa doon. Sabi niya, gamitin mo logic mo. Hindi, walang logic doon. Bakit walang logic doon? Unang-una, pag sinabing international, hindi pa international nung unang Korinto 1:1. Hindi international yun. Pangalawa, hindi yun ang MCGI. Dahil ang MCGI, inamin niya, tinayo lang ni Eli Soriano. Ayan, napikon siya kanina. Inamin niya kasi. In which tama naman yun. Tama. Tamang-tamang ginawa mo. Napatunayan ko kanina na hindi uubra ang Bible alone. Bakit? Unang-una, bakit kayo tutur sa Bible alone? Sabi ni Eli Soriano, huwag kayong ganyan kung gumamit ng Biblia. Ang Biblia may lohika. Ang Biblia may sentido.
Ang Biblia may konteksto, hindi lahat ng katotohanan letra por letrang mababasa mo. Kasi pag sinabi kasing Bible alone, dapat lahat ng sagot mo may talata. May talata. Pero maraming sagot si Eli Soriano sa mga tanong sa kanya sa Bible exposition, hindi mababasa sa talata ng Biblia. Hindi mababasa. Kaya halimbawa, yun daw ah, yung sinasabi niya na ang mga pulo sa dagat, yun ang Pilipinas. Saan mo nabasa yun? Wala na makabasa ka nun. Wala sa Bible yun. Oh. Saan mo mabasa, pag sila nagana, sabi nila, alam nyo, madali ang computer maghanap. I-type mo lang, lalabas. Sige, hanapin mo. Biblia ang Katoliko. Purgatorio. O, di ba? Purgatorio. O. Wala. O, sige. Sign of the cross. Sa Biblia ang Katoliko, hanapin mo. O, ganun sila, di ba? Kaya ngayon, sabi kasi ni Kristo kasi sa Biblia, sa Mateo 7, ganito ang sinasabi sa Mateo 7:12, no? Oh, sabi niya sa Mateo 7:12, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Hinanapan niya ako kanina ng saan mababasa sa Biblia, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. So, ginawa ko sa kanya. Hinanapan ko rin siya saan sa Biblia mababasa Members Church of God International. Hindi nakasagot. Ngayon, bakit tayo tutol? Ito, bigyan kayo. Halimbawa, ganito, Mateo 1:16. Oh, ha? Ano natin sa Mateo 1:16. Okay, dito tayo sa isa. Ayan. Sabi sa Mateo 1:16, at naging anak ni Jacob si Jose, asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Jesus, na siyang tinatawag na Kristo. Sa sentido ng talatang ito, si Jose na asawa ni Maria, yung Maria na nanganak kay Kristo, si Jose na asawa ni Maria ay anak ni Jacob. Yan na, anak ni Jacob. Pero sa Lucas 3:23 naman, ang nakalagay naman dito, at si Jesus din ang magpasimula siyang magturo ay mga gulang na 33 taon na anak ayon sa sinasapantaha ni Jose ni Eli. Sa Mateo 1:16, si Jose na asawa ni Maria ay anak ni Jacob. Sa Lucas 3:23, si Jose na asawa ni Maria, anak ni Eli. Ang tanong, si Jacob ba at si Eli ay iisang tao? Hindi. Hindi isang tao yan. Ngayon, marami na akong sinubukan na Bible alone. Sagutin nyo yan. Alin ang tamang sagot dyan? Paliwalag nyo sa akin. Paano nangyari na sa Mateo, si Jose na asawa ni Maria ay anak ni Jacob. At doon naman sa Lucas naman, si Jose na anak ni Maria ay anak ni Eli. Paliwalag nyo nga sa akin gamit ang Bible alone. Alam nyo mga kapuntos, ni isa walang makasagot ng tama. Bakit? Wala naman talaga sa Biblia ang sagot dyan kung paano yan ipapaliwanag. Pero nasa referensya. Yun, nasa referensya. Bakit ba na nangyari na sa isa, si Jacob na asawa ni Maria ay anak ni Jacob. Si Jose na asawa ni Maria, anak ni Eli. Paano nangyari na magkaiba yon? Yun ay dahil may naka diyan sa likod niyan, may nakatagong issue sa likod niyan. Ang issue sa likod niyan, itong saan ko ba nailagay yun meron akong kopya nun inahanap ko lang kung nasaan ko nailagay, no? Itong si Jacob at saka si Eli, magkapatid to silang dalawa, no? Magkapatid to sila.
Hindi ko lang malagay kung maalala ko saan ko na ilagay yun. Nasa ano yun, sa the question box. Nasa the question box yun kung saan is itong si Jacob tsaka si Eli, magkapatid to sila. At ang kultura ng mga Hudyo, pag halimbawa ako may kapatid ako, may asawa ako, may kapatid ako, kung sakali na namatay ako, wala akong anak sa asawa ko, yung asawa ko mapupunta doon sa kapatid kong binata. Mapupunta sa kanya. At kapag napunta sa kanya yung asawa ko, kailangan bigyan niya yun ng anak. Ngayon, yung magiging anak niya sa asawa ko, hindi yun kikilalaning as anak niya. Kikilalanin yung anak ko. Yun ang kanilang kultura. Ang anak ng kapatid ko sa asawa ko ay hindi kikilalaning anak niya, kundi anak ko. Yan ang kultura ng mga Hudyo. Bakit doon sa Mateo 1:16 si Jacob na asawa ni Maria ay si Jose na asawa ni Maria ay anak ni Jacob at doon sa isa naman ay anak ni Eli kasi ang biological father niya doon talaga ay si Jacob. Siya ang biological father, no? But sa isa si Eli kasi ganoon ang istorya nun sa likod ng talata. May istorya ito pa, dagdagan pa natin. Dagdagan pa natin yung talata na ganito, ito. Sa Juan 21, talata 18, ganito naman sinabi ni Kristo. Pakatandaan mo noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihi sa iyong sarili. Ang kausap ito sa San Pedro. Sinabi niya San Pedro 3 beses, pakanin mo ang aking mga tupa. Pagkatapos sinabi naman niya, pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihi sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihi sa iyo. At dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Ano ibig sabihin yan? Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalatiin ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tingnan mo yung mga dating daan na Bible alone. Malaki ang kanilang paniniwala na si Apostol Pedro ay namatay sa katandaan. Anong namatay sa katandaan pinagsasabi ninyo? May sinabi si Kristo, kaya nyo bang tanggapin ang bautismong ibabautismo sa akin? Ang unawa ng MCGI sa bautismo na yun, bautismo sa tubig, yung immersion, yun. Yun ang unawa nila doon. Pero hindi yun ang ibig sabihin ng bautismo na yun. Kahit sinong Bible scholar patanungin natin, ang ibig sabihin ng bautismo na yun is, martyrdom. Kaya nga sabi ni Kristo kaya nyo bang tiisin ang bautismong ibabautismo sa akin? Dahil si Kristo mamamatay martyrdom. Kaya nang sinabi niya yan sa mga apostol, tatanggap din sila ng ganong bautismo, martyrdom. Yan nga sinabi ni Kristo sa sa Juan 21:18, na iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibigay sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Pag sinabing dadalhin ka sa saan hindi mo gusto, ibig sabihin kakalad ka rin ka. Mamamatay ba yan sa katandaan? Kakalad ka rin ka? Tapos, sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro. May proseso ang kanyang pagkamatay. Dadaan siya sa pagkakaladkad. Kakalad ka rin siya. Mamamatay ba katandaan yan? Hindi. At sa kamatayan niya yun, luluwalatiin niya ang Panginoon. Luluwalatiin niya. Ngayon, ano kinamatay ni Apostol Pedro? Katandaan? Hindi. Kaya nga, buong paniniwala ng mga dating daan, na San Pedro namatay sa katandaan, pati si Apostol Pablo. Ay, hindi yun. Sabi nga ni Apostol Pablo, dumating na ang oras upang ialay na ang aming buhay. Saan ko ba nabasa yun?
Nakalimutan ko lang kung saan ko nabasa yun eh. Sabi ni Apostol Pablo, dumarating na ang oras na iaalay na ang aming buhay. Bakit? Ang ikinamatay ni Apostol Pablo naman, pagkapugot sa ulo. Ikinamatay ni Apostol Pedro, crucified upside down. Yun ang kinamatay ni Apostol Pedro. Minsan tinanong si Eli Soriano, bakit po, meron ba akong kopya nun? Ha? Bakit po ang St. Peter's Basilica sa Roma, Italia itinayo at hindi sa Jerusalem kung saan nangyari ang kaganapan ng Diyos? Ang sagot ni Soriano, ay hindi naman mahalaga pag-usapan natin ng mga bagay na yan, pero ano hindi mahalaga? Napakahalaga. Bakit kaya sa Roma itinayo ang St. Peter's Basilica? Based sa history, St. Peter founded the church at Rome. He was the first bishop of Rome and was crucified at the Stadium of Nero near the spot where the Church of St. Peter stands today. Yun pala ang dahilan kung bakit. O ngayon, ayaw maniwala ng mga dating daan na nakapunta siya sa Roma. Eh kung hindi kayo maniwala talaga, hindi nyo masasagot ang tanong kung bakit ang St. Peter's Basilica nakatayo sa Roma. Kasi sinasadya nilang pababain. Pababain ang katotohanan o itago ang katotohanan dahil ang sagot lang wala yan sa Biblia. Ay naku, napakababaw. Sobrang babaw. Kaya hindi talaga sila mag-i-improve niyan. Bakit? Akala kasi nila yung mga turo ni Soriano sa kanila, tama na yun, nakalain mo. Tumutol si Soriano kay Bo Sanchez na yung fetus. God becomes a fetus. Tutol si Soriano, galit si Soriano dun eh. Bakit daw sinasabi daw na God becomes a fetus? Meron ba akong kopya nun? Tingnan ko lang yung kopya ko ha, kung meron ba akong kopya nun na sinabi ni Sir, galit na galit si Soriano talaga kasi yung becomes a fetus. Teka. Galit na galit siya nun eh. Yung ang sinabi ni Bo Sanchez that God becomes a fetus, galit na galit siya nun. Kasi ang dumi-dumi niyan. Pupunta ba naman siya sa daanan ng ihi ni Maria? Ang dumi-dumi doon, sabi niya ganun. Kalain mo. Ganun pala siya mag-isip. Kaya kanina, maraming beses kong kita kanina na tingnan ninyo ang MCGI ganyan mag-isip. Saan ko ba 'yon saan ko ba nilagay yung clip na 'yon na naggalit siya kay Bo Sanchez. Ito. Jesus, Almighty God became fetus. Parinig ko na lang sa inyo para marinig nyo. Ayan. God, the Almighty, the one who created the heavens and the earth, every single atom, every single molecule of this universe, becoming a little fetus. I mean, for crying out loud. Why? Alam mo, yan ba, is that a sound doctrine? Na yung Diyos na gumawa ng lahat ng bagay sa buong mundo, the Almighty God becoming a fetus? Does the Bible conform with this pastor? Apakita ko sa inyo ang katarantaduhan nitong pastor na ito. Palagay mo yung Santiago 1:17. No? Nagalit siya sa sinabi ni Bo Sanchez that the Almighty God becomes a fetus. Sino ba ang Almighty God tinutukoy dito na becomes a fetus? Pakinggan natin si Bo Sanchez. Ito siya. Where God, the Word made flesh. Jesus in heaven, seated on the throne, enjoying the glory of heaven, leaves all that to become a human being, to become a fetus. Ang tinutukoy pala niyang Almighty God that becomes a fetus, si Jesus Christ.
alam nyo, is isa yan sa mga naging issue ni Gabriel nung iniwan niya ang MCGI. Bakit? Kasi hindi tanggap ng MCGI na si Kristo ay Almighty God. Pero nasa King James Version niya na siya ay Almighty God, no? Wait lang, buksan natin buksan ko muna yung e-sorb ko, pakita ko sa inyo. Hindi ko tuntun yung Revelation kung saan nakalagay yun. Tingnan ko muna dito ha, search ko muna, Almighty God. Almighty. Almighty. Sa Revelation. Okay. Okay. Revelation chapter 1 verse 8. Okay, ito sabi sa Revelation chapter 1 verse 8. Ito. Ang kausap dito ni Apostol Juan, si Kristo mismo. Etong sagot ni Kristo. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Yan. Tinanong ngayon ni Gabriel yung mga kasamahan niya sa MCGI, tama ba to na si Kristo inaamin niyang siya ay Almighty? Hindi makasagot yung mga MCGI eh. Kabilang to sa tinanong ni Gabriel sa kanya mga kasamahan na hindi nila kayang sagutin. Kasi, nang sabihin ni Bo Sanchez that the Almighty God who created the heavens and the earth becomes a fetus. Nagalit sila, nagalit si Soriano. Hindi niya matanggap yon. Wala sa Biblia yon. Ganyan na siya. Wala sa Biblia. Hindi mo man siya mabasa sa Biblia letra por letra, pero nasa Biblia siya. Ngayon, naging fetus, at hanapin ko pa na yung ano pa yung mga pinagsasabi niya. Tutol siya na naging fetus ang Diyos dahil marumi yung katawan ni Mama Mary. Marumi sa kanya yun. Ito, pakinggan niya, marumi sa kanya ang katawan ni Mama Mary. May pastor na nagsasalita. Imagine our God, our Creator, becoming a fetus. Matitiis ko ba yun? Pero mo sabi ni Bo Sanchez, libong naniniwala, paniniwalain mo ang tao, ang Diyos naging fetus, napunta sa tiyan ni Maria, may kasamang mga kung ano-anong dumi ron. Ayun, ganyan na mag-isip. May kasama kung ano. Hindi ba totoo na ang Diyos naging fetus? Paano siya, the Word became flesh? Sa kanya kasi ganito. Sa kanya kasi, nung si Kristo nagkatawang tao, may katawan niya, may katawan na pumasok siya doon dahil doon sa sinasabi na naghanda ang Diyos sa kanya ng katawan. Then may hinihanda na, then nakalagay yung term hinihanda na, ang unawa niya doon, andyan na yung katawan, papasukan na lang niya. Possession tawag doon. Hindi incarnation. Possession yun. May katawan na, walang laman, empty shell, pinasukan ni Kristo, yun ang kanilang turo. At nung pumasok siya doon, inilabas na yung katawan bago siya pumasok sa katawan. Kalain nyo, buhay ang bata, inilabas, saka ba siya pumasok, hindi ganun ang turo eh. Kasi sabi nung dumalaw si Santa Maria doon kay Elizabeth, lumundag yung si John sa tiyan ni Elizabeth. Sabi ni Elizabeth, napuspos siya ng Espiritu Santo, sabi niya, sino ba ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Yung kanyang Panginoon may ina. Hindi matanggap ng dating daan yun. Bakit? Kasi wala sa Biblia. Nasa Biblia, ayaw nila. Yung nga pag sila hinanapan mo ng talata, hinanapan si Soriano nung talata na Jesus Christ, Jesus is the truly God. Hinanapan siya. Wala siyang maipakita na Jesus is truly God. Ang sabi na lang niya, huwag kayong ganyan kung gumamit ng Biblia. Saan ba 'yon? Saan ko ba nilagay 'yon? Ang nalagay letra por letra, ito, ayan. Ito paliwanag ni Soriano ngayon. Kasi hinahanapan siya ng talata, wala siyang maibigay,
Etong sagot ni Soriano. At sana naunawaan mo. Kaya lang, di natin talaga matatapos pang-usapan to, mahabang paksa ito. Kasi ang hinahanap mo palagi, mabasa, si Kristo ang tunay na Diyos. Kristo ang tunay na Diyos. Si Kristo ang tunay na Diyos. Yun ang gusto mo mabasa letra por letra eh. Para kung hahanapin ko rin sa'yo, basahin mo, si Manalo ang anghel sa sikatan ng araw. Wala kang mababasa nun. Letra por letra, si Manalo anghel sa sikatan ng araw. Kahit nga sa lubugan ng araw, hindi mo kayang basahin si Manalo yung anghel eh. Yun ang ibig ko sabihin. Huwag kayong ganyan kung gumamit ng Biblia. Ang Biblia may lohika. Ang Biblia may sentido. Ang Biblia may konteksto. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letrang mababasa mo. Ayun. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letra ang mababasa mo. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letrang mababasa mo. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letrang mababasa mo. Yan. Kaya maling-mali ang doktrinang Bible alone. O sinong tututol? Meron ba? Yung kanina na problema siya. Kalain mo, yung mga pinagbabasang talata niya kanina, referring to the Church of God, hindi naman sila yon. Sabi ni Soriano, hindi kami yon. Baka mapagkamalian nyo, hindi kami yung iglesia ng Diyos. Umanib lang kami. Kailan? Tinanong ko siya kanina. Kailan kayo umanib? Hindi makasagot. Sino ang obispong tumanggap sa inyo? Kasi ang iglesia, may obispo yan. Yan diba? Gawa 20:28. Basahin natin yung Gawa 20:28 na merong obispo ang iglesia ng Panginoon. Sa Gawa 20:28, ganito ang ating mababasa. Ayan Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ngayon, nakapunta sa Antioquia ang iglesia. Gawa 11:26. Sabi ganito, at nang siya'y kanyang masumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia at nangyari na sa buong 1 taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Tinawag silang Kristiyano sa Antioquia. Ngayon, ang pagdating doon, may obispo yon. Saan nyo mahahanap ngayon ng list of Bishop of Antioch? Nasa Biblia ba? Wala. Ngayon, sa Biblia, nakating sila sa Antioquia. Yun lang. Ano nangyari? Tanungin nyo, ano nangyari? Ano nangyari sa Iglesia sa Antioquia? Ano nangyari? Di na makasagot ang MCGI. Bakit? Bible alone. Pero tayong Katoliko, nakakasagot tayo. Ano nangyari? Si San Pedro, na siyang unang obispo sa Antioquia, pumunta sa Roma, tapos humalili sa kanya si Evodius. Di na alam ng MCGI yan. Ngayon, pagkatapos termino ni Evodius, ang pumalit naman ay si Ignatius. Wala nang alam ng MCGI dyan. Bakit? Bible alone. Yan ang pinagkaiba ng Bible alone. Imbis na matututunan mo, wala. No? Malapit na akong maniwala sa sinasabi ni Kiboloy na kapag tinanong ka daw, what verse is this? What verse? Where can you find the verse? That is the son of the devil. Bakit? Pilosopo naman talaga kalain nyo? Si Father Darwin, nagdi-deliverance. Anong ginagawa ni Git Gano dyan? Ayun, may dinideliverance si Father Darwin. Sabi niya ngayon, saang talata mababasa yan? Nakalain mo? Actual na nangyayari, hanapan mo pa ng talata? Sabi niyo, Diyos-Diyosan yung crucifix. Bakit sa confirmed demonic possess, mainit itong crucifix? Sabi naman niya, saang talata yan? Actual na nga nangyayari sa harapan mo, hanapan mo ng talata. Ganyan. Ganyan ang resulta sa magiging membro ng ang dating daan. Nakikinig kayo? Ganyan ang nagiging resulta sa nagiging membro ng ang dating daan. Nangyayari na sa harapan mo, hanapan ka pa saang talata iyan nababasa. Nangyayari na nga sa harapan mo
Ibig sabihin, maraming katotohanan sa mundo, wala sa Biblia. Kaya kapag mag-Bible alone ka, lagot ka. Kaya nga sabi ko kay Alvin Sanchez, di bale nang mag-Bible alone ka. Yan naman turo sa inyo eh. Basta pag tanungin kita, sumagot ka. Kung Bible alone ka, bahala ka sa buhay mo. Basta kami, wag mo kaming gawing gaya nyo. Sabi, alam nyo, hindi pumatol si Alvin Sanchez. Umatras siya. Sabi niya, ayoko hindi mo ko Sina Kristo, ano yun? Bible alone yun. Bible alone. Anong Bible alone? Hindi, Bible alone si Kristo. Hindi na naging Bible alone si Kristo. Marami siyang tinuro, hindi nakasulat sa Biblia. Marami siyang ginawa, hindi nakasulat sa Biblia. Bible alone ba yun? Si Apostol Pablo. Sabi niya, si Apostol Pablo, Bible alone yun. Tingnan lang nga natin. Unang Korinto 7:12. Sabi ni Apostol Pablo, ganito. Sa iba naman, ito ang masasabi ko. Ito'y opinion ko lang. Kita niyo? Ito'y opinion ko lang. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Nasaan ang Bible alone dyan? Nagtuturo siya galing sa sarili niyang opinion. Nasaan ang Bible alone dyan? Tamo? Bible alone ba yan? Hindi. Ang totoo niyan, kahit ang mga Kristiyano ngayon tinatanggap nila ang New Testament, gamit-gamit ba naman sa unang Korinto 4:6, wag hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ba't nyo tinatanggap ang New Testament? Nung panahong sinabi ng Apostol Pablo, ang nakasulat ay ang Old Testament. Hindi nga nila alam na yung kanilang aklat, idadagdag sa Biblia So, diyan natin mapapatunayan na yung doktrinang Bible alone, mali yun. Tama si Ray Ann Fuentes. If you don't know how to use the Bible, lahat ng sagot mo may talata. Tama! Sangayon ako doon. So sinabi ni Ray Ann Fuentes, if you don't know how to use the Bible, you can prove anything. You can prove anything. Lahat meron kang talata, pero out of context. Yon. Dahil hindi sana yun ang meaning, yun ang unawa mo Kanina pilit ako inilalabas ng katunggali kong MCGI sa topic. Ano ba ang topic na pag-usapan namin? Patunayan namin na ang tunay na iglesia dapat aniban ng tao. Bakit ko lang yung ikalawang Timoteo 2:2, sinundan ba naman ako doon? At ilalabas niya ako sa turo, hindi mo ako malilimna. Sabi mo sa akin, huwag mo akong pangunahan. Alam ko na yun. Sabi niya, alam mo naman pala estilo namin Yes, pagliligaw kasi yun. Ano ba ang topic? Ang topic, church na dapat aniban. Hindi natin topic kung ano yung doktrinang aaniban. Hindi naman naaniban yung doktrina Sa kanila kasi, umanib sila sa doktrina. Yun ang sa kanila. Umanib sila sa doktrina. Hindi naaaniban ng doktrina. Ano ba kayo? Yun ang pinagkaiba na hindi ako maipit-ipit nung ka-sharing ko kanina kasi ako based on reality. Sabi niya, ang reality nasa Bible, tama. But not all reality is in the Bible. Is written in the Bible. Maraming reality not written in the Bible. But you can use it. You can use it. Kasi hindi naman kami Bible alone. Pero sa mga Bible alone, huwag kayong gagamit. Bible alone kayo Huwag kayong gagamit. Pero kami, pwedeng gumamit. Kasi hindi kami Bible alone. Diyan yung makikita. Ngayon, ano nangyayari? May katunggali si Soriano na atheist, si Jerome Almodovar. Anong ginamit niya? Cyanobacteria. Anong ginamit niya? Yung Mayan civilization. Anong ginamit niya? Kung ano-ano mga aklat ng siyensya ang ginamit niya. Nasa Biblia ba yun? Wala. Nasa Biblia yun. Ba't niya ginamit? Kasi ang kausap niya, nagtatanong ng labas sa Biblia. Diyan niya papatunayan na yung Bible alone, mahinang klaseng turo yan. Pag nag-Bible alone kayo, lagot kayo. Kaya isa sa mga napansin ko na ako'y Sabadista, tinuro sa akin, kailangan kapag nagipagtunggalian ka sa CFD, pasang-ayunin nyo muna sila na kailangan ng batayan, Biblia.
Pag sumang-ayon na sila sa Biblia lang ang dapat batayan, banatan nyo ng husto. Tiyak walang may sasagot yan. Hanapan nyo nasaan ang Christmas. Wala nang may sagot yan. Hanapan nyo nasaan ang Halloween. Wala nang may sagot yan. Hanapan nyo kung nasaan yung Holy Week. Wala nang may basa. Wala nang mabasa yan. Kaya kailangan, alam ko, hindi nyo ko malalaglag dyan. Bakit? Tinuro sa akin yan eh. Kaya kailangan, papasukin nyo muna na ang kailangan batayan, Biblia. Naniniwala ba kayo na ang salita ng Diyos, at kalahin nyo, ginamit niya kanina unang Juan 5:9. Ito, ano sinasabi sa unang Juan 5:9? Ito, tinatanggap natin ang patutuo ng mga tao, ngunit higit na maaasahan ang patutuo ng Diyos dahil siya mismo ang nagpapatutuo tungkol sa kanyang anak. Bible ba tinutukoy dito? Hindi. Ang tinutukoy dito, yung patutuo ng Ama sa kanyang anak. Kung yung patutuo ng tao, halimbawa, chismis. Ay, alam mo ba yung nangyari kay Aling Nena? Bakit? Ay, may siya kasama na. Kung yung mga chismis paniniwalaan nyo, dapat mas paniwalaan nyo yung Diyos mismo. At yung Diyos nagpatutuo sa kanyang anak. Kasi yung mga tao nung una, hindi naniniwala sa kanyang anak. Yun ang sintido doon. Pero nang ginawa ng dating daan kanina, pinutol niya. Tinatanggap natin ang patutuo ng mga tao. Tinatanggap pala, ba't nung pinapatakwil? Oh, ngunit, higit na maasahan ang patutuo ng Diyos. Doon lang siya. Eh, nasaan ba daw patutuo ng Diyos? Sa kanyang salita. Nasaan yung kanyang salita? Biblia. Yan ba ang sintido ng talata? Hindi yan ang sintido ng talata. Ginamit niya yan kanina. Ililigaw ba naman ako? Galing ako sa ibang sekta. Minsan akong nabuhay na anti-katoliko. Pati mga maling strategy na pag-aralan ko. Bakit? Tinuro kasi sa akin yon. Kaya yung mga, kaya doon sa, ito MCGI na si Andre Ruby, ingat kapag ako kausap mo. Bakit? Nagbabala ka pa lang, alam ko na ang dulo. Tandaan mo yan ha, Andre alias Andre Ruby. Nagbabala ka pa lang ng leading statement o leading question. Alam ko na kung ano ang dulo niyan. Eh, wag mo nang ipanghas pang itanong sa akin kapag pag binunggo na kita, alam ko kung ano yung dulo niya. Eh, nahulaan ko. Tumakbo sa 1:7:17. Na makikilala daw sa turo. Oh, eh ano ngayon? Kung may kilala sa turo, eh yung turo nyo kopya-kopya naman kayo eh. Yung turo ninyo na hindi kami ang tunay na iglesia, umanib lamang kami. Nauna pa sa inyo ang INC dyan. Oh, alin ba unang tinayo? Ang iglesia ni Cristo o yung MCGI? Unang tinayo ang iglesia ni Cristo. Kasi sa iglesia ni Cristo, doon nang galing si Teofilo Ora na umalis kasi hindi napili bilang maging ministro. Umalis si Teofilo Ora sa si Januario Ponce, nagtayo iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At doon sa kanilang membro, kay Teofilo Ora, nandoon naman naging membro si Nicolas Perez. Si Nicolas Perez naman umalis, nagtayo haligi at suhay ng katotohanan. O ngayon, dito naman sa membro ni Nicolas Perez, andun naman si Soriano, umalis din kasi si Libit ang gugulo ng pumalit. Umalis siya, nagtayo naman siya ng kanya haligi at saliga ng katotohanan. Oh, kopya-kopya. Tingnan nyo, inamin ni Soriano mismo, yung sa Vicarious Filii, inamin niya mismo. Kaya ako sinabi yon kasi yun ang naalala kong tinuro sa akin ng aking tagapagtulong si Nicolas Perez. Inamin niya mismo. Eh sa kahuli-huli ang bahagi ng kanyang buhay, binawi niya. Hindi kailanman ginamit ng Papa ang titulong Vicarious Filii. Oh, inamin niya. Na ano lang kasi ako noon, kaya yung kanilang palusot, ang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Pero hindi niya lang mabawi yung kanyang sinabi. Nasabi na niya yon na ang Pope daw is Vicarious Filii. Kung sa kahuli-huli ang bagay ng kanyang buhay, binawi niya. Eh paano ngayon yung mga napaniwala mo doon, namatay na, mababawi mo pa ba yun? Hindi na mababawi yun eh. Sa mga makabago, nabawi niya. Eh doon sa mga hanggang doon lang, nabawi ba niya? Hindi niya nabawi yun. Naloko niya doon. Whether you like it or not. No?
Kaya yan ang pinagkaiba. Pag Bible alone kayo, hanggang ganyan lang kayo. Ayan, yan. Pag Bible alone kayo. Hanggang ganyan lang kayo. Marami kasing nangyayari sa reality, wala sa Bible. Okay? At dahil alas 8:21 na lumagpas na pala ako, ay kailangan ko muna mag-ano sa mga kasamahan ko kung sa kanilang greetings, tapos bigay ko muna sa kay Junre ang pag host muna sa ating programa dahil wala ko hanapin. So ako ba nilagay yung cellphone ko? Nakatulog pa naman ako kanina. No? Pero bago muna yan, bigay ko muna sa kanya ang ating mga kasamahan ng kanilang greetings. Unahin natin yung ating supporter from Japan, Brother Angel Santos. Good evening, Brother Angel.